nagsorry. Oh, nagsorry mga kababayan ang mga Marcos sa mga Duterte ngayong April Fool's Day. Dahil napahamak daw nila si VP Sara Duterte mga kababayan eh. Pati na rin ang buong pamilya Duterte. Kaya nagsorry. Sana nga lang hindi lang ito prank mga kababayan. Dahil bakit talaga nakatsyempo sa April Fool's Day mga kababayan, di ba? Panoorin niyo po ha. Opo, at ngayon niyang araw na ito, Manong J, ay April Fool's April Day. Fools! Oh, ang dami naman buntis ngayon mga kababayan. Good Lord. Sa tuwing April 1, ang daming nagpapositive sa pregnancy test. Inamin po sa latest post naman ni Senadora Amy Marcos na I'm sorry! kasalanan niya ang nangyari dahil ipinahamak niya Si VP Sara. pangalawang Pangulo. Pati na rin ang pamilya niya. Sila ang lumapit at nakiusap kay Sara eh. VP Sara, tandem tayo kahit hindi ako ang presidente, kahit magbabisi lang ako. Tapos sabi ni Sara, sige ikaw na, bangag. Sara Duterte, Manong J, ano masasabi? Well, kung talagang may natitira kang kahihiyan dahil siya naman talagang pabalik-balik dito sa Davao noon. At Ilang beses silang bumalik sa Davao eh. Nagmakaawa, mano-mano pa mga kababayan kay Sara. kinukumbinsi si si Mayor Sara noon. Oh. Dahil sa tingin nila talagang assessment nila noon, walang kapanapanalo si Bonget. Kung hindi niya makukuha ang running mate si Mayor Sara nung panahon na yon. So ang kanilang talagang pangako noon ay pagpapatuloy nila lahat ng Continuity mga kababayan. Nasaan ang continuity? Lahat mga kababayan paurong. Ni-reverse ni Bangag mga kababayan ang ginawang kabutihan ni Tatay Digong. Continuity mo, mukha mo Bangag. Ay eto na lang Amy, anyway ikaw naman aminado ka naman na ikaw ang may kasalanan, di ba? Lubusin mo na yung pasabog mong adik si Bangag. Maglabas ka ng additional na ebidensya, yung kung mayroon kang rehab na kung nagpa-rehab ba yan dati, mga records, mawala yun mga kababayan sa confidentiality. Pero kung mayroon kang mga litrato, video, ilabas mo na. O kumuha ka ng iba pang testigo. Testigo mga kababayan. Yung talagang may first hand na nakita niya mismo. Itong si Bangag na humit-hit. gagandang napasimulan ng Pangulong Digong, no? Ni Mayor Digong. No? At yun ang sinasabi, continuity. Continuity daw mga kababayan. At least sana yung build. Wala pag upo ni Bangag, biglang pinalitan ng kanyang initials, BBM. Build better more, bangag more. Tinigil ang mga proyekto. Dilipat sa ayuda. Continuance ng lahat ng mga dapat katulad ng Mindanao Railway. Yung subway talaga na mayroon ng budget mga kababayan. Ayun, natingga na naman. At ang problema pa doon, na-delay mga kababayan. Magbabayad pa tayo ng penalty, fine mga kababayan sa hindi natin pagtupad sa ating tungkulin na counterpart. Lugi na naman tayo ng bilyon kung hindi trilyon mga kababayan. North and South Railway dyan sa Luzon at marami pang iba, mga tulay at paglilinis sa gobyerno. Isa naman ang natupad nila, Admar, nalinis nila ng gusto yung kaban ng gobyerno. Imagine mo. Ang nilinis ang kaban ng bayan. Nilimas. Walis. Parang na-vacuum yung pera ng gobyerno. 1.7 trillion. Grabe. Grabe, no? Gutom na gutom ang mga buaya, mga kababayan. What was impossible to be done ay nagawa nila ni Presidente Marcos, ni Speaker. In less than 3 years, mga kababayan, grabe. Yung lahat ng kahudasan ni Marcos Sr. noon na 20 years, tinalo ni The Junior mga kababayan in less than 3 years. At yung anak niya, si Sandro, ang ngayon, pinipilit pa nilang gawin pa. Presidente, next daw mga kababayan, kung ready na si Sandro, sa 2034 ang kanilang balak. Ewan ko, saan pupulutin ang bansang ito? Opo. Opo, Manong J, dalawang issue na lamang po. Humingi po ng tawad sa kanyang ama, itong si Senadora Amy Marcos dahil wag mo nang kung ako sa iyo Amy, wag mo nang ipagpilit ha na hayaan mo na ang iyong ama i-rest in peace mo na. Dahil madadamay yan madadamay yan sa galit mga kababayan. Kahit ibida mo pa ngayon ang iyong ama na mayroon nang nagawa, okay, sige, go ahead.
Pero idadamay mo ngayon sa galit ng mga tao kay Bangag. Pati yung natitirang prestige dangal ng iyong ama, kung mayroon man, makakalad ka dyan sa kabulukan na ginagawa ng dayunyor niya. Spare your father na Aimee. Huwag mo nang idamay dito. Kung uulitin mo pa yan, lalong magagalit sa inyo ang tao. Tandaan nyo ha. Dati nang galit ang mga tao, mga kababayan, sa mga Marcos. Kung hindi nang napalibing yan ni Tatay Digong, hanggang ngayon, walang pagbabago mga kababayan dahil nilagay na nila sa libro kung gaano kasama si Marcos, diktador, o biglang nagbagong isip natin bahagya mga kababayan nung pinalibing siya ni Tatay Digong. Ngayong naupo na ang kanyang dayunyor, lumabas ang katotohanan, na-realize natin mga kababayan ng talagang kahudasan ng mga Marcos na iyan. Kaya wag mo lang i-recall sa amin, Aimee, ang iyong ama. Pagpahingahin mo na, patay na yan Hindi daw niya nabantayan, bigo siyang mabantayan ang Sino? kanyang kapatid. Sabi pa niya, Bata ba yan? Wala ba yung isip? Ugunggong ba talaga mga kababayan? Kailangan ka bang bantayan? Adult ka na Para na lang mga kababayan kung mayroon talagang something dyan sa pag-iisip ni Bangag. Bakit mo naman ito babantayan? sa kanyang latest post, quote-unquote, parating binibilin si Bongbong, bantayan mo yung kapatid mo. Parating sinasabing ganon. Pati ang kanyang ama mga kababayan na si Senior, parang walang tiwala kay Marcos Jr. Na parang kailangan talaga ng guidance. Paano to naging presidente natin ito, no? Paano siya mga kababayan na pagkakatiwala ang hahawak sa ating bansa? Maglilid sa ating bansa na kung kailangan pala niya ng guidance himself. Talagang na disgrasya tayo sa pagpili dito kay Marcos. Hindi ko nabantayan Sabi pa niya rito, kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko, nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya. Salanan mo yan, Aimee, dahil pinilit mo si Sara Kung sa ugaling Pilipino, it's really frustrating dahil alam mo naman natin ang ugaling Pilipino kung sino yung nakakatanda, siya yung gagabay doon sa nakakabata. Kahit pa, bata ba yan? Applicable lang yan kung minor pa kayo. Gurang na nga yan si Bangag Babata, no? Tanda-tanda na yan. Probably. I'd like to give it accept it with a grain of salt. Yung sinabi ni Ime, no? Na failure siya as ate. Pero hindi na kasi bata yan si Bonget. Yun nga. Sinabi natin mga kababayan, hindi naman bata yan. Kahit nung for 7 months that we were covering the Imelda trial in New York noon, Admar, talagang ginagawa ni Amy yan, no? Na kumustahin yung kapatid niya almost every day while the trial of Imelda was going on at the Lower Manhattan in New York. Kasi nga, kuminsan tatawag siya, mga mag-aalas 12 na. Yung kapatid niya, yung bunso nilang kapatid, kaisa-isang kapatid niya, lalaki pala, wala pa doon sa federal court kung saan ginaganap yung hearing. So, Anong ginagawa pala ng... Kung ano-ano naman siguro ang kalulukuhan mga kababayan ang pinaggagawa. Kung saan-saan siguro napupunta. Tanda, no? Pero nandyan ang pangyayari. Na talagang isipin mo kahit na nga mga Ilocano, yung mga kaibigan kong mga Ilocano rito, frustrated din Sinuka na si Marcos mga kababayan, Attorney Respicio, sina Chavit Singson, Papa Ilocano. So, sila umaasa na talagang maiangat ni Bonget yung pangalan ng dangal ng pamilya Marcos na naging sanhin ang kanilang pagpapalayas noong 1986. Pero unfortunately, mas lalo pang naging malala, no? Yung issue ng corruption sa panahon ng anak kaysa doon grabe. Tapos sana redemption na sana mga kababayan, no? Sa dangal ng mga Ilocano dahil wala yung panahon ni Senior mga kababayan nasira chance na sana ito. Tapos si Junior aroy nagnakaw pa na lalo daw mga kababayan, sabi ni Attorney Respicio. Ng tatay kasi noon billion lang ang pinag-uusapan, Admar ngayon trillion na talaga, no? Tapos ang kapal ng pamumukha nila nagbiyabang na nakasauli na daw sila ng 600 million samantalang ang trillion ay nako, trillion ang ninakaw tapos nagyabang na sila na okay na, ito na nagsauli na ng 600 million. Aroy, sa pahayag po ni Yusek Castro, no? Ayan na namang
clearing mga kababayan. Ngayon daw panahon ng pagninilay-nilay, Nilay-nilay. Senator Cesare Castro, sabi niya rito, hinihikayat niya na makipagtulungan na lamang. Aking tulungan. Kasalanan pa namin, ha? Hindi kami nakipagtulungan? Ano, makipagtulungan kami magnakaw? Sa Punyeta. Paano kami makipagtulungan sa magnanakaw? Gusto nila mga kababayan, lunukin nyo na lang ang pagiging magnanakaw ng gobyernong ito. Ano kayo, sinuswerte? Para sa ikaaangat ng bansa Kakaangat, ikakatanga? at ng bawat Pilipino. Bawat Pilipinong mga gunggong, oh. Akala nyo mga bobo ang mga Pilipino? Hoy, Claire Castro, ang totoong hindi nakikipagtulungan. Kayo nga ang sumisira sa Pilipinas, mga animal kayo, tapos isisisi nyo sa mga mga kababayan, sa mga tao na hindi daw nakikipagtulungan. Ang ungas talaga ito, no? So, kumbaga, yun ang tanong mo, kung tatanggapin ba ng gobyerno yung naging suhestyon. Yan yung naging suhestyon ngayon ni Congressman Leandro Leviste. Yung pahayag ni Undersecretary Castro na makipagtulungan. Now ngayon, sino kaya ang hindi willing makipagtulungan, Manong Jay? Kapal na pagmumukha. Dito. Kasi tingnan Sila ang sumisira, mga kababayan, tapos ibabalik ta rin na kasalanan pa ng taong bayan dahil hindi tayo nakikipagtulungan. Wisit. mo, lahat sila, yung mga 4-liter release, sino bang may hawak niyan? Si Bangag. Presidente, si Marcos. Yung sino ang under the energy emergency powers, sino may kapangyarihan? Hindi naman tayo, hindi naman ang mga mambabatas, hindi rin mga gobernador o mayor, kundi ang presidente. All these things, what I'm saying is, para kay Yusek Castro baka mo, na yung babae in lababo ngayon, no? Ayun. Mayroon bang mga kababayan, something ni kay Claire Castro at yung nasa litrato? Bata ko yun eh. Yun ang mga kababayan, nababasa lang sa social media na may something ba? School Lord. Anong tawag mga kababayan sa ganyan? Mamasang? Ewan na natin kung yan ba talaga? Ano Hindi bagay sa kanya. tawag nito? Hindi niya kinakailangan sabihin yun. Ang sabihan niya, bossing, Mr. President, nasa kamay natin lahat ang kapangyarihan para magkaroon ng Kaya nga, wala nga kontrol ang taong bayan dyan. ikaluluwag ng mga Pilipino. We cannot ask anybody to help us because everything is in our hands. Lahat ng authority, lahat ng kapangyarihan, sino bang pwedeng mag-utos na ibalik ang maleta? Siya rin, no? So, all these things, walang gusto magsakripisyo sa kanila eh. Kasi kung gusto magsakripisyo, yun lang travel. Travel, naglustay na nga. Natin, umpisa ng gera, nag-travel pa sa Amerika. Para lang tumulo ang sipon. Galat na, no? natin sa birong ganito, but this is the reality. Talaga, totoo naman, hindi yun biro. Tumulo ang sipon, mga kababayan. On the ground. Anong binida niya doon, yung kanyang sipon? The leadership doesn't want to set the example in order to address itong problema ang kinakaharap natin sa bansa, Admar. Opo, lipat tayo konti ng topic, no? Nitong nakalipas na mga linggo ata, nung nakapanayam po ng Bloomberg ang Pangulo, nababahala raw ang Pangulo na baka mabura ang kanyang legasiya, Manong Jay. Nababahala! Ano po masasabi niyo po rito? Unang-una, ano ba ang sa nakikita niyo Ano bang ligasiya ng bangagers, mga kababayan? legasiya ng Pangulo? Kasi baka iba yung nakikita nilang legasiya. Nababahala daw siya mabura ang kanyang legacy. Pagnanakaw? Sa nakikita ng taong bayan. Yung nga, unang itatanong ko sa mga kinaukulan, kina Secretary Gomez, kina Yusek Castro, ano ba legacy ang ayaw niyang mabura? Namely, Yan ba yung di ba yung legacy, mga kababayan, is yung pamana, something na pamana. Ano bang naalala na pamana, mga kababayan, ng Marcos administration sa atin? Kundi sa sakit ng loob, sama ng loob, mga kababayan, at kapahamakan. Yan ang pamana. Yan ang naalala natin, mga kababayan, sa mga Marcos. Hindi lang sa junior pati kay senior. Yan ang mga legacy ng mga animal, mga kababayan. So kung mabura man ang kanilang pamana,
Pasalamat kayo. Pero hindi na yan mabubura. Yung ligasin yung kasamaan, magpasalamat nga kayo kung mabura yan. Dahil ang totoo, hindi na yan maaalis mga kababayan sa aming isipan yung gaano kasama itong mga Marcos. Oh. Wala siyang ginawa. Yung may legacy na gusto niyang mapanatili na nakawan, kaliwat kanan. Tumulo ang sipon. Pandarambong, kaliwat kanan. Pandarambong, ni Bonggang Bongbong. Oh. Yan ba ang legacy na gusto niyang mapanatili? Because kung ang legacy pinag-uusapan niya ay good governance, wala siyang legacy ganoon. Wala, puro bad. Ang legacy, nahaharap tayo sa problema, and yet, ang inuuna ng kanyang administrasyon is the pagnanakaw. Impeachment of the Vice President. Isa pa yan. Impeachment kuno. Pero ang problema, hindi naman talaga impeachment ang ginagawa nila. It is vilifying, sinisira ang pangalan, dangal ng pangalawang Pangulo na dapat sana ikatuwang niya kung tutusin dito sa pagharap ng problema ito, Admar. Opo. At meron namang payag ang anak ng dating presidente, kasalukuyang kongresista ng lungsod po ng Davao, si Congressman Pulong, at nag-real talk siya rito na ang legasiya daw nitong ng kasalukuyang administrasyon ay ang korupsyon. Manong Jay? Yes. Malinaw naman yan eh. Saan ka nakakita na ang pinag-uusapan dito, yun lang hayag, yun lang mga nadokumentuhan, ay 1 trillion na mahigit sa kasaysayan ng Pilipinas at sa buong mundo. Ngayon lang nangyari na ang corruption sa isang administrasyon ay lumampas sa billion threshold at umabot sa trillion threshold. Whether in dollars, in dinar, or in pesos, Admar. Grabe, talagang nakakahiya, no? At ito ang legacy, walang ibang legacy na maiiwan si Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang, kahit mamatay pa siya bukas, yan ang maalala ng buong mundo. No, kung paano ginahasa sa pamamagitan ng pandarambong at pagnanakaw ang bansang Pilipinas, ang isang bansa. Opo, ang sabi pa nga niya rito, your legacy is your corruption, your weakness, your inability to address the simplest of problems of every Filipino, and of course, your being one and only bangag president, Manong Jay. Talagang wala namang sa Bisaya pa, sa istoryang way cover mo, yun na ang kaimtang sa atong nasod karon. Yan ang nangyayari po, nagdudumilat na kalagayan ng bansa at wala pong ibang may pagmamalaking legacy. Nakakahiya para sa pamilya Marcos at sa mga Ilocano na dapat sana kung meron mang legacy yung pagtitipid, no? Yung pagiging modest, dahil trademark ng Ilocano yan. Pero ang problema, wala hong ganitong ipinakita for the last 4 years ang Marcos administration. Luho, nandyan. Nakawan, nandyan. Kaya nga nagkaroon pa siya nagtayo pa siya ng ICI supposed to be to investigate, but it was actually to cover the tracks of anong tawag nito, dahil malinaw naman wala naman talagang anong tawag nito, and up to now yan ang problema nila, Admar. Tuloy-tuloy yung corruption, even to the point of corrupting members of the House of Representatives na bumoto sa kasalukuyang impeachment. Unfortunately, that is their problem today. They want to impeach the Vice President but they don't have the numbers because tinuruan nilang maging corrupt yung mga congressman. Lahat ngayon nag-aantay. How much is the dog in the window or outside the window? Opo. Kasi ayaw nilang ilabas yung laman ng maleta. Gusto nila ngayon yung tinatawag na FLR, for future release, pipirmahan ng presidente. Magde-deficit spending na naman sila para pangsuhol dito sa mga congressman. So ang ginagawa nila ngayon, they are dribbling the ball dahil wala sila makuhang numero at hindi nila maisampa ito. Dahil kung tutusin, anong pangalan ito, Admar? Matagal nang naisampa dapat yan sa Senado dahil sinabi nila, kompleto, sufficient in form, sufficient in substance, sufficient sa grounds. So dapat yan, lahat, wala nang investigasyon na nangyayari. At dapat yan, wala nang hearing. Dapat yan isinampa na sa plenaryo, and the plenary should have voted for it and submitted to Senate for the trial. Ang problema, hindi nila magawa yan. So ang ginagawa nila ngayon,
nagkakaroon sila ng mini trial, pero ngayon pansinin mo ha, yung mga congressman na nagsasalita, sina Ortega, sina Ridon, ang sinasabi nila ratings because gusto nilang bumagsak yung rating ng Vice President, so sinisiraan nila dahil wala silang makuha. Hindi sila, mismo si Representative Zamora ng San Juan City ang nagsabi, ang basis nila for the hearing is the chismis ni Trillanes na maraming pera sa bangko matagal ng kwento yan na walang katuturan. At sinabi niya yan on live television sa mainstream media. Si Luis Tru naman, kahit ano sabihin niya, nasabi na niya that what they're conducting is not a preliminary hearing. It is a mini trial which is not allowed by the Constitution and by laws. O ano sabi ni Congressman Flores nung kausap niya mismo tapat-tapatan yung mga mamamahayag sa telebisyon at sa radyo? He said he voted against this issue of issuance of subpoena because that is illegal, that is unconstitutional. Mga congressman itong matitino. Wala. Ganyan talaga ang buhay ngayon. Ang habang dinadivert at ang pinakahuling dahil hindi nga sila umubra dito sa vilification campaign against Inday Sara, ay hindi nababagsak, hindi bumababa ang ratings sa katotohanan. At sa guni-guni na lang ni Congressman Ridon at ni Ortega siguro nananatili ang babagsak na ratings. Ang inuupakan naman nila ngayon yung best friend ng dating presidente, si Pastor Apollo Kibuloy, by way of a court order na walang kalinawan kung paano siya sagawa, sinasabi lang inspection on the properties. And I do not know, ngayon lang ko nakakita, ang tagal kong reporter sa Justice and Court na nag-issue ang court ng with no pun intended to the honorable judge, no, na nag-issue ng order for an inspection on a case on the properties of a case relative to human trafficking, no? Kaya talagang mapapailing ka sa nangyayari ngayon to divert the attention of the public para against the flood control scandal corruption, no? Na umabot nga ng 1 trillion at saka itong problema natin ngayon sa langis at petroleum product, Admar. Opo, sabi nga rito ni Congressman Pulong Duterte, quote and quote sa kanyang statement, Filipinos are not concerned about preserving political legacies. They are concerned about their daily struggles, the rising of cost of living, and a government that should be working for them, not for itself. Correct. Legacy is not claimed or protected by words. It is defined by actions and ultimately judged by the people. Sa nakalipas na administration, paano ba nalaman ng taong bayan, Manong Jay? Sa tingin mo, yung comparison natin, kasi parang dito, trying hard ba na, ito yung legacy ko, kaysa dito sa nakalipas na nagtrabaho lang at hayaan ng taong bayan na mag-formulate na, ito yung legacy ng dating administrasyon. Naramdam na hanggang sa kasalukuyan, pinapakita, lalo na nitong nakalipas na kaarawan ng dating Pangulo? Alam mo, ang problema kasi ng gobyerno ito, ng administrasyong ito, is masyadong obvious yung mga spin kung tawagin nila. So, pag wala kang ginagawa, sasabihin mo, eto yung mga ginagawa ko. Eto yung paninira sa akin. Ang problema, wala ka naman talagang ginagawa eh. Wala kang ginagawa. Pareho yan, langis. Ano bang ginawa mo? Pinabayaan mong mag-increase ng doble, triple, yung mga oil companies, di ba? Pinabayaan mo sila. So, anong gagawin mo? Hindi, baka mabura yung legacy ko eh. Wala ka namang legacy iniiwan eh. Ang legacy, ang tao magsasabi nun, ito yung alaalang iniwan mo. Hindi ikaw magsasabi. Ano ba ang legacy mo? Ang tao magsasabi, ang legacy ni Mr. Marcos ay corruption. Nag-iwan siya dun sa panahon niya, in less than 4 years, ang nawala sa gobyerno, napunta sa kawat o sa corruption ay almost 1.7 trillion pesos. Almost 2 trillion. Ang legacy mo ay nagpapasaka ng
pambansang gastusin or national budget na hindi naman kayang kitain ng gobyerno. O nagpasa ka 2026 budget which is almost 2 trillion short of the revenue that your revenue generating agencies can only come up. So anong gagawin mo? Mangungutang ka. Ang problema, kapag yan, ang kailangan mong i-raise is 1.7 trillion. How much have you loaned so far? For the last January, February, March, in April is only 60 billion. Way past. Bakit? Wala nang gusto magpautang sa iyo eh. Wala kang credit to na eh. Wala nang naniniwala sa iyo sa madaling salita. So yan ang legacy na maiiwan niya. Unfortunately, for a country like the Philippines, who used to be an economic power in the 60s and 70s, ngayon, bulok tayo. Lamang pang Vietnam na tinulungan natin magtayo ng kanilang mga karsada after the war. No? Lamang na lamang ang South Korea na umiiyak na tumingin sa klolos sa Pilipinas because we have one of the strongest armed forces in the whole of Asia at the time. Opo. So, wala. Anong legacy? Ang legacy mo ay pwede ko siguro sabihin, ang legacy ni Mr. Marcos Jr. is the continuation of the legacy ng kanyang pamilya na nasulat sa Guinness Book of World Record na korupsyon, nakawan, pandarambong, no? Unfortunately, because tama yung sinasabi ng marami including Congressman Pulong. Ang problema ng Pilipino ngayon, sikmura. Paano siya kakain ng maayos? Paano niya mapapag-aral ang mga anak niya? Paano siya makakapunta sa kanyang trabaho para kumita ngayong nagtaas na ang pamasahe? Pinipilit nila kontrolin yung pamasahe. Hindi naman laki no kontrol yung presyo ng diesel. Kaya nagagalit pati yung mga operators, pati yung mga drivers. So, o sa Bisaya pa, sukwahi ang tanan, no? Sa sinasabi niyang, anong pangalan to? Legacy. Diyos ko, ano bang legacy maiiwan mo? Legacy ng addiction, legacy ng corruption, legacy ng sexual perversion. What? Tell us, what kind of legacy ang sinasabi mong mabubura o dapat mabura? Huli na lang, Sir Jay, si Jade Pollitt ito. Ano naman po yung inyong masasabi ngayon? Tuluyan kahapon, tinapos na po ng tuluyan ang investigasyon ng ICI patungkol nga dito sa flood control anomaly. Yung ICI naman, from the very beginning, sinasabi na natin, yan ay isang panakip, butas, no? Isa pang diversion yan. Para na sa ganoon, malihis doon sa mga tunay na mga mastermind. I have never believed that the intention of the ICI was to really come up with the real score, no? Nakita naman natin, saksi ang buong Pilipinas, na yung mga merong konsensya, merong matibay na prinsipyo sa buhay, nagsipagbitiw. Isa lang ang natira, yung dating judge ng Makati na alam naman natin medyo colorful din ang background niya nung kapanahunan ni Mayor ni Presidente Erap, yung sinasabi niyang mga nakatoga na mga corrupt dyan sa bandang Makati, no? So anong tawag nito? Wala nang diskusyon, walang debate yan na yung ICI na yan ay isang panakit nga para na sa ganoon hindi lumabas ang katotohanan. Opo, sa katunayan nga kahapon bago nga nagtapos itong ICI ay personal na tumungo doon si Congressman Leandro Lebiste para sana ipanawagang ilabas o isa publiko itong ang ICI final report patungkol sa flood control. Ano naman po ang reaksyon po ninyo? Sabi na ibigay na sa Pangulo. They will not, because it was a creation of the President and they are only subservient to the President. They are not subservient to the public. So, wag asahan ni Lebiste na may lalabas. Talagang, paano may lalabas yung katotohanan? Di sumabog sa mukha ng Presidente, sumabog sa mukha ng former Speaker, sumabog sa mukha ng House Majority Leader, sasabog yang sa mukha ng First Lady. So, there was really no intention. Ano nga ba yung hindi ko makakalimutan yung sinabi ni nung nag-i-inspection si pangalan DPWH Secretary, Hison ba yun o Dizon? Dizon. Dizon. Ang instruction ng Presidente kanya, nung pumutok ito, huwag muna tayong magnakaw. Hindi niya sinabing huwag muna kayong magnakaw. Kaya that caught my attention and I just laugh it out, no? Talagang lahat parang
mga choir, no? Iisang tunog, iisang tono. Kaya pag iisang tono ng choir, masama yun. Kailangan iba-iba ang may soprano, may alto. Hindi, dito, puro puro falsetto sila nasigaw lahat. Sa Facebook post nga ni Congressman Leandro Leviste, Sir Jay, sabi niya dito, hindi na ilabas ng ICI ang final report dahil sa pangambang maaari silang balikan kung matutukoy kung sino ang may pananagutan sa korupsyon sa DPWH. Hindi sila binigyan ng contempt powers o immunity, hindi sila binigyan ng budget habang isinasagawa ang mga investigasyon at hindi rin ipinasa ng Kongreso ang batas na magtatatag sana ng isang Independent People's Commission upang maipagpatuloy ang kanilang trabaho, kaya mawawala na ng trabaho ang mga empleyado ng ICI simula po ngayong araw na ito. Wala bang obligasyon yung ICI talagang isa publiko itong kanilang report? Wala, it's a presidential creation. Then they are only ang ano lang nila is just to report to the president. Nothing more, nothing less. Kaya nga sinadya yan para na sa ganon, makontrol yung ang tawag dyan sa public relation or sa crisis management is control the environment, Jade. Dagdag lang. And they really do, control the issue by keeping it to themselves and submitting it only to the president. Huli na lang, sabi pa nga ni Congressman Leviste dito, dahil sa mga kakulangang ito, walang matutukoy na mastermind ng korupsyon sa DPWH ang final report ng ICI. Pero mahalaga pa rin ilabas ito kasama ang transcript ng lahat ng ICI hearings. Naghintay tayo para sa araw na ito upang malaman kung ano ang naging bunga ng lahat ng ginawang investigasyon. Nakakalungkot na tila pinapatahimik na lamang ang issue ng flood control. Alam mo, total, ngayon sa mga Katoliko lalo na, ngayon ay Semana Santa, no? Tayo, Miyerkules Santo na tayo ngayon. Bukas, Huwebes Santo, Biyernes Santo. Ang pag-asa na lang talaga natin, kung sa pananampalatayang Katoliko, kukulog, kikidlat, at magkakaroon ng milagro mula sa taas. Dahil kung aasahan pa natin itong gobyernong ito na makakapag-isip, when the president talks about talks incoherently na may fertilizer, may yung tubig ba, ipunin natin, yung mga ganon, hindi na ito pag-iisip ng isang matinong tao, ng isang matinong leader. So, wala. What we need sa Pilipinas ngayon is divine intervention. Wala na tayong pag-asa pa. Kung iaasa natin kay Marcos Jr. at sa kanyang mga taong nakapaligid sa gobyerno ay they say it without fear of contradiction that only a miracle can save the country today.